Agad na hinawakan ni Matsushima Yuto ang kamay ni Manager Yanagi at pinigilan muna ito. Hawak ang kanyang tiyan, ipinahayag niya na masakit ang kanyang sikmura at nagtanong kung baka nalason siya sa kinain nilang yakitori. Sabay nun, humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi na siya makakasama ngayong gabi. Sinabihan pa niya si Manager Yanagi na mauna na lamang itong umuwi. Sa narinig na iyon, napabuntong hininga na lamang si Manager Yanagi at agad siyang tinanong kung sinusubukan ba nitong tumakas. Sabay nun, mariin niya itong sinabihan na kapag kinansela pa nito ang susunod nilang lakad, pagdadoblehin na niya ang kapalit nito. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimula nang maglakad si Manager Yanagi upang umalis. Kumaway naman si Matsushima Yuto bilang pagpapalam at ipinangakong siguradong sasama na siya sa susunod. Sabay nun, humarap siya sa mga taong lihim na sumusunod sa kanya at ipinahayag na alam na niyang naroon ang mga ito, kaya wala nang dahilan upang magtago pa. Agad namang lumabas ang tatlong lalaking nakasuot ng Amerikano. Nakangiting sinabi ng lalaking nasa gitna na mas matalas pala ang kanyang pakiramdam kaysa sa inaasahan nila. Ngumiti ito ng mapang-asar at sinabing may inaway siyang hindi dapat, kaya pasensya na lang daw si Matsushima Yuto dahil pagsisisihan niya iyon. Sabay nun, inilabas na nilang tatlo ang dala nilang mga baseball bat, dahilan upang mabigla si Matsushima Yuto. Hindi nagtagal, agad siyang inatake ng isa sa mga lalaki, ngunit mabilis niya itong naiwasan. Kasunod nito, sumugod naman ang isa pang lalaki at agad siyang hinampas ng bat. Gayunpaman, mabilis ding nasalo ni Matsushima Yuto ang paghampas nito. Habang mahigpit niyang hawak ang bat, hindi niya mapigil ang menas. Napagtanto niyang napakalakas ng kanyang kalaban at kahit pinahusay na ang kanyang pisikal na kakayahan, halos magkapantay pa rin ang kanilang lakas. Sabay nun, agad siyang umatras upang bahagyang makalayo sa kanilang tatlo. Kalmado niyang ipinaliwanag na tila may hindi sila pagkakaunawaan at wala namang dahilan upang agad silang gumamit ng karahasan. Pagkatapos nito, inilabas niya ang dala niyang pera at ipinakita ito sa mga lalaki. Ipinaliwanag niyang maaari naman silang mag-usap ng maayos at kung pera lamang ang kailangan nila, handa siyang magbayad. Ngunit wala silang anumang pakialam sa kanyang sinabi. Agad siyang hinampas ng isa sa mga lalaki, dahilan upang mabitawan niya ang hawak niyang pera sa labis na pagkabigla. Sabay nun, inilabas ng kanilang pinuno ang kanyang kutsilyo. Habang nakatingin kay Matsushima Yuto ng may masamang balak, mariin niyang sinabi na dapat nitong mapagtanto kung sino ang taong kanyang ginulo. Ipinaliwanag din itong hindi nila kailangan ng kanyang pera at wala ring silbi ang pagsigaw dahil kakaunti lamang ang mga taong dumaraan sa lugar na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, bigla siyang tumalon pasugod kay Matsushima Yuto habang mariing sinasabihan itong huwag nang makialam sa mga bagay na hindi naman siya dapat nakikialam. Dahil sa biglaang pagsugod ng lalaki, hindi napigilan ni Matsushima Yuto ang matakot. Napagtanto niyang hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa harap ng mapanganib na sitwasyong iyon. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may humawak sa balikat ng isa sa mga lalaki habang masayang sinasabing maganda ang kanyang pangangatawan. Paglingon ng lalaki, agad siyang nabigla nang makita ang napakaraming taong nakapalibot sa kanila. Masayang ipinahayag ng isang babae na narinig niyang nangangailangan ng mga extra para sa isang shooting ng pelikula. Samantala, nakangiting sinabi naman ng isang matandang babae na talagang kahanga-hanga ang isang artista habang nakahawak pa rin ito sa balikat ng lalaki. Dagdag pa ng isang matandang lalaki na kahit extra lamang ang papel, may bayad pa rin naman sila, hindi ba? Sabay nun, agad na inilabas ni Manager Yanagi ang dala niyang pera at buong kumpiyansang sinabi sa mga tao na totoo ang kanilang narinig at ibibigay pa niya agad ang bayad. Ipinaliwanag niyang isang senador ang matatanggap ng bawat isa at pinapila na niya ang lahat. Pagkakita ni Matsushima Yuto kay Manager Yanagi, agad siyang nagtaka. Napagtanto niyang pinauwi na niya ito kanina upang hindi na madamay, ngunit naroon pa rin ito.
Sabay nun, inihagis ni Manager Yanagi ang mga dalang pera habang sinasabihan si Matsushima Yuto na hindi siya nito basta maloloko at hindi ganoon kadaling paalisan. Dahil sa ginawa ni Manager Yanagi, agad na nagsiksikan ang napakaraming tao upang pulutin ang mga perang nagkalat, dahilan upang maipit ang tatlong lalaking nakasuot ng Amerikano at wala na silang magawa. Masayang sinabi ng matandang lalaki habang hawak ang kanyang nakuha na pera na dahil sa laki ng bayad, pagbubutihin niya ang kanyang pag-arte. Dahil sa nangyayari, hindi napigilan ng pinuno ng mga lalaki ang mapamura dahil lalo lamang silang naipit sa gitna ng mga tao. Samantala, habang naka-video call ang isang matandang babae sa kanyang kakilala, masaya nitong ipinahayag na mapapanood siya nito dahil kasama na siya sa isang shooting ng pelikula. Dahil sa pagkakataong iyon, sinabi ni Matsushima Yuto sa mga lalaki na sa tulong ng pera ay kayang tipunin ang pinakamalalakas na kakampi. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga ito kung handa na ba silang sumuko. Samantala, hindi napigilan ng isa sa mga lalaking nakasuot ng Amerikano ang mapaluhan nang makita ang isang matandang babae na kamukhang kamukha ng kanyang lola. Sa narinig na iyon, nakangiting sinabi ng matandang babae na maaari naman siyang tawagin itong lola. Pagkakita ng kanilang pinuno sa nangyayari, agad niyang sinigawan ang kanyang kasama at mariing tinanong kung ano ang ginagawa nito. Sabay nun, sinabihan niya ang dalawa na tumakbo na sila upang makaalis sa lugar. Hindi nagtagal, nagsimula na silang tatlong tumakbo upang makatakas sa sitwasyong iyon. Sa nakita ng mga taong dumating, agad na nagtanong ang isang babae habang hawak ang perang nakuha niya kung ano na ang mangyayari sa shooting dahil nakaalis na ang mga artista. Agad namang humingi ng paumanhin si Manager Yanagi at ipinaliwanag na tapos na ang shooting sa araw na iyon. Sinabihan pa niya ang mga ito na muli na lamang silang sumama sa susunod. Sa narinig na iyon, isa-isa nang nagsiuwian ang lahat. Samantala, napahawak na lamang si Matsushima Yuto sa kanyang ulo. Napagtanto niya na may taong nag-utos sa tatlong lalaking iyon at nagsimula siyang mag-isip kung sino ang tunay na nasa likod ng lahat ng nangyari. Kinabukasan, sa XX Bank, inaantok na pumasok si Netsuki habang may dalang kape. Habang naglalakad, hindi niya napigil ang ipahayag na inaantok pa siya at muntik na siyang malate sa pagpasok. Sa sandaling iyon, bigla siyang napabuga ng iniinom niyang kape nang may malakas na boses na sumita sa kanya dahil sa tila pagiging kampante niya. Sa gilid, agad siyang sinabihan ng isang lalaki na bilang empleyado ng bangko, mahalagang mapanatili ang maayos na itsura at disiplinadong pag-uugali. Ipinaliwanag pa nito na paano magkakaroon ng tiwala ang mga customer na ipagkatiwala ang kanilang pera kung ganoon ang kanyang asal. Idinagdag naman ng isa pang lalaki na napakahalaga ng imahe ng mga empleyado sa counter ng bangko. Tinanong pa siya nito kung nauunawaan ba niya na kinakatawan niya ang buong bangko. Napahawak naman sa kanyang ulo ang isa pang lalaki at napabuntong hininga habang sinasabing tila wala ng paninindigan ang mga kabataan sa panahon ngayon. Sa nakita na iyon ni Netsuki, agad siyang nagtaka. Napagtanto niya sa kanyang isipan na hindi niya kilala ang mga taong nasa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, dumating si Branch Manager Fujiwara at agad na sinabihan ang mga lalaki na sila ang nagdudulot ng ingay sa mismong entrada ng bangko. Agad namang humarap si Netsuki kay Branch Manager Fujiwara bilang paggalang. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Branch Manager Fujiwara ang mga lalaking naroroon. Itinuro niya ang unang lalaki at ipinaliwanag na ito si Vice President Yamada ng Development Bank. Ang lalaking nasa tabi nito ay si Manager Sato, ang pinuno ng Asia Division ng Morgan Bank, at ang isa naman ay ang presidente ng ABC Trust. Sa narinig na iyon, hindi napigil ang mabigla ni Netsuki. Napagtanto niya sa kanyang isipan na ang mga pinakamalalaking personalidad sa mundo ng pananalapi ay nagtipon-tipon sa lugar na iyon. Dahil dito, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang pakay ng mga ito. Sabay nun, sinabi ni Branch Manager Fujiwara na hindi nararapat para sa mga taong may matataas na posisyon ang gumawa ng eksena sa harap ng isang bangko.
Sinabihan pa niya ang mga ito na maghintay muna sa VIP room at agad niya silang aabisuhan sa oras na dumating si Matsushima Yuto. Seryosong ipinahayag ng kalbong lalaki na tila nag-e-enjoy si branch manager Fujiwara sa hindi pagpapakilala sa kanila kay Matsushima Yuto. Agad namang sumang-ayon si Vice President Yamada at ipinaliwanag na araw at gabi silang abala sa malalaking acquisition, kaya sigurado siyang may mangyayaring mahalaga sa araw na iyon. Idinagdag naman ni Manager Sato na nais din nilang maipakilala sa kanya. Sa narinig na iyon, napagtanto ni Natsuki sa kanyang isipan na naroon lamang ang mga matataas na taong iyon dahil kay Matsushima Yuto. Dagdag pa ni Vice President Yamada na personal pa nilang sinasanay ang mga empleyado ng bangko at tinanong kung hindi ba nila nakikita na isa itong napakabihirang pagkakataon. Sa narinig na iyon, hindi napigil ang mabigla ni Natsuki. Sinabi naman ni Branch Manager Fujiwara na tama ang mga ito at dahil Assistant Branch Manager na rin siya ng bangko, dapat ay matuto siyang mabuti mula sa kanila. Sa narinig na iyon, agad na yumuko si Natsuki at magalang na nakiusap na gabayan siya ng mabuti. Agad namang nabigla sina Vice President Yamada at Manager Sato nang malaman nilang Assistant Branch Manager na si Natsuki sa murang edad. Dahil dito, itinuro ni Manager Sato si Branch Manager Fujiwara at ipinahayag na sumusobra na ito. Idinagdag naman ni Vice President Yamada na tila inaabuso na nito ang kapangyarihan nito. Agad na lumapit si Branch Manager Fujiwara at tinanong ang dalawa kung ano ba ang kanilang sinasabi. Mariin niyang iginiit na wala siyang inaabusong kapangyarihan. Ngunit sinabi lamang ni Manager Sato na nakapagtataka pa rin na naging Assistant Branch Manager ang isang batang babae sa ganoong edad. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Natsuki mula sa kanyang likuran kaya agad niya itong sinagot. Pagkasagot niya ng tawag, hindi niya napigil ang mabigla nang marinig na magdedeposito si Matsushima Yuto ng 577. Dahil dito, agad niyang ipinahayag na aasikasuhin niya ito kaagad. Sa narinig na iyon ng dalawa, hindi nila napigil ang matuwa. Agad siyang tinanong ni Manager Sato kung si Matsushima Yuto nga ba ang nasa kabilang linya. Samantala, buong kumpiyansang sinabi ng kalbong lalaki na walang duda na si Matsushima Yuto iyon, dahil kakaunti lamang ang mga customer na nagdedeposito ng halagang 577. Napahawak na lamang si Branch Manager Fujiwara sa kanyang salamin at ipinaliwanag na si Natsuki ang unang empleyadong nagserbisyo kay Matsushima Yuto, kaya dapat ay nauunawaan na nila kung bakit siya ang naging Assistant Branch Manager. Sa narinig na iyon, labis na natuwa ang tatlo. Habang naka-thumbs up, masayang sinabi ni Manager Sato na kahanga-hanga si Natsuki at isa siyang tunay na huwaran para sa mga banker. Agad naman siyang tinanong ni Vice President Yamada kung madalas ba niyang makilala at makasama si Matsushima Yuto. Hindi pa man siya nakakasagot. Agad nang sinabi ni Manager Sato na dapat silang kumain ng sabay at mas palalimin pa ang kanilang samahan. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo na si Natsuki sa apartment building ni Matsushima Yuto. Pagdating niya sa apartment nito, kapansin-pansin ang kanyang paghahabol ng hininga dahil sa sobrang pagod. Sa nakita na iyon ni Matsushima Yuto, agad niya itong inabutan ng isang basong tubig at sinabihan na mahusay ang ginawa nito. Tinanong pa niya kung nais ba nitong uminom ng tubig. Agad namang kinuha ni Natsuki ang tubig at habang hinihingal, ipinaliwanag niya na ginawa niya iyon upang maprotektahan ang privacy ni Matsushima Yuto. Habang umiinom ng tubig, naalala niyang 3 beses pa siyang nagpalit ng bus at halos 4 na istasyon din ang kanyang tinakbo bago niya tuluyang naiwasan ang mga taong sumusunod sa kanya. Sa narinig na iyon ni Matsushima Yuto, napagtanto niyang hindi niya inaasahang napakaraming tao na pala ang naghahanap sa kanya. Gayunpaman, naisip din niya na ang 3 lalaking umatake sa kanya kahapon ay tila walang koneksyon sa mga matataas na personalidad sa mundo ng pananalapi. Naalala rin niya ang sinabi ng pinuno ng mga lalaking umatake sa kanya kahapon. Dahil dito, napagtanto niyang wala naman siyang maisip na dahilan kung bakit siya target ng mga ito.
Naisip pa niya na baka may kinalaman ito sa malaking halagang ginastos niya sa livestream kanina. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa. Agad niya itong kinuha at nakita ang mensahe mula kay Marian. Ipinaalam nito na hihintayin siya sa Restaurante Mana sa Seaside Hotel ng alas 6 ng gabi. Pagkabasa noon, napagtanto ni Matsushima Yuto na iyon na ang pinakamagandang pagkakataon upang subukang makakuha ng impormasyon mula rito. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo na si Matsushima Yuto sa Restaurante Mana. Pagkapasok pa lamang niya sa loob, magalang siyang binati ng isang lalaking staff at tinanong kung mayroon ba siyang reservation. Sa narinig na iyon, napagtanto ni Matsushima Yuto na hindi man lang niya natanong ang tunay na pangalan ni Marian. Naisip niyang hindi sapat ang pangalan nito sa live stream upang makapagpareserba. Dahil walang natanggap na sagot, magalang na sinabi ng staff na maaari na lamang niya itong ihatid sa isang bakanteng mesa. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating ang isang mayabang na lalaki at sinabihan si Yoshi, ang lalaking staff, kung ano ba ang ginagawa nito. Itinuro pa niya ito habang sinasabing hindi ba nito natatanda ang gusto ni MS ito ang Lilies of the Valley sa VIP room. Galit pa niyang tinanong kung ilang beses pa ba itong magkakamali. Agad namang kinabahan si Yoshi at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang papalitan niya agad ang mga bulaklak. Habang nagmamadaling umalis si Yoshi, muli siyang itinuro ng mayabang na lalaki at mariing sinabihan na kapag nagalit si MS ito, siguradong matatanggal siya sa trabaho. Pagkatapos noon, napatingin siya kay Matsushima Yuto at mayabang na tinanong kung ano ang tinitingnan nito. Idinagdag pa niyang sapat na ang kanilang mga security staff. Kasabay nito, napagtanto niyang base sa simpleng pananamit ni Matsushima Yuto, imposibleng isa itong customer. Sa sandaling iyon, biglang tumawag si Marian. Agad niyang sinagot ang tawag. Tinanong siya ni Marian kung nasaan na siya, sinabi dito ni Matsushima Yuto na nasa lobby na siya ng hotel. Ngunit agad siyang sinabihan ng mayabang na lalaki na lumabas muna upang doon ipagpatuloy ang kanyang tawag. Habang sisang-ayon na sana si Matsushima Yuto, biglang may humawak sa kanyang balikat. Agad siyang napalingon upang tingnan kung sino ang humawak sa kanya. Pagharap niya, agad siyang tinanong ni Marian kung siya ba si Yuto. Sabay nun, ipinakilala nito ang kanyang sarili. Nang makita ng mayabang na lalaki si Marian, hindi niya napigil ang kabahan at agad itong tinanong kung kasama ba nito ang lalaking iyon. Agad namang tumanggo si Marian at nagtatakang tinanong kung bakit nito itinatanong iyon. Dahil dito, sinabi ni Matsushima Yuto sa mayabang na lalaki na sa kasamaang palad ay hindi siya security guard, kundi isa siyang customer. Sa narinig na iyon, labis na kinabahan ang lalaki at agad siyang paulit-ulit na hininga ng paumanhin dahil sa kanyang naging bastos na pag-uugali. Sa nakita na iyon, napagtanto ni Matsushima Yuto na hinusgahan lamang siya nito base sa kanyang pananamit. Gayunpaman, naisip niyang wala na ring saysay na palakihin pa ang usapin. Sabay nun, sinabi na lamang niya sa mayabang na lalaki na ayos lang ang nangyari at saka tinanong kung nasaan na ang kanilang mesa. Agad namang nagtaka si Marian sa kanyang narinig at natatawang tinanong kung security guard ba talaga ang akala ng mga ito sa kanya. Dagdag pa niya na mahilig talaga itong magbiro. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na silang dalawa sa kanilang mesa. Magalang na sinabi ng mayabang na lalaki kay Marian na naihanda na rin nila ang Lilies of the Valley, ang paborito nitong bulaklak. Pagkatapos noon, magalang niya itong tinanong kung ang karaniwan pa rin ba nitong ino-order ang nais nito. Agad namang sumang-ayon si Marian. Sabay nun, napatingin siya kay Matsushima Yuto at tinanong kung ano naman ang nais nitong orderin. Ngunit sinabi ni Matsushima Yuto na sapat na ang pagtawag nito sa kanya bilang Yuto at hindi na kailangang lagyan pa ng san. Sa narinig na iyon, napangiti si Marian at natatawang ipinaliwanag na benefactor niya ito, kaya natural lamang na nais niya itong tawagin ng may paggalang.
Humarap si Matsushima Yuto sa mayabang na lalaki at ipinaliwanag na hindi pa siya nakakapunta sa ganoong klaseng restaurant, kaya ang katulad na lamang ng inorder ni Marinyan ang ihahain sa kanya. Sa narinig na iyon, napagtanto ng mayabang na lalaki na isa lamang itong mahirap na lalaki, gaya ng inaasahan niya. Sabay nun, humarap siyang muli kay Marinyan at magalang na tinanong kung ang karaniwan nitong wine pa rin ba ang nais nitong inumin. Napatingin naman si Marinyan kay Matsushima Yuto at tinanong kung ano ang gusto nitong inumin. Agad na napaisip si Matsushima Yuto bago ipinaliwanag na hindi siya sanay sa wine. Dahil dito, nagtanong siya kung mayroon ba silang carbonated drinks. Agad namang sinabi ng mayabang na lalaki na hindi sila naghahain ng carbonated drink sa kanilang mga customer. Gayunpaman, idinagdag pa niyang napakabihira ng isang customer na mas gusto ang soft drinks kaysa wine at pabiro pa nitong sinabing isa itong pambansang kayamanan. Sa narinig na iyon, diretsyong tinanong ni Matsushima Yuto kung mayroon ba silang carbonated drinks o wala. Bilang tugon, sinabi ng mayabang na lalaki na kung iyon ang nais ng customer, maaari naman nila itong ihain. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at naglakad upang ipahanda ang kanilang order. Habang naglalakad, naiinis niyang napagtanto na masyadong mataas ang tingin sa sarili ng laruan ni MS ito. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang lalaking nakaupo sa kabilang mesa. Napagtanto niyang kakaiba ang itsura nito at naisip pa kung bakit tila napakababa ng kalidad ng mga customer na dumarating sa araw na iyon. Samantala, habang nakaupo at pinagmamasdan ng paligid, napagtanto ng lalaking nasa kabilang mesa na gusto niyang makita kung ilan ang magagandang babae sa loob ng restaurant. Sabay nun, bigla niyang napansin si Marinyan. Dahil dito, masaya niyang napagtanto na napakaganda pala ng babaeng iyon. Agad siyang humarap sa babaeng kasama niya at nakangiting niyaya itong uminom pa ng panibagong round. Sa narinig na iyon, agad na nabigla ang babae at nagtatakang tinanong kung bakit na naman niya ito pinapagawa. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang kanilang pagkain. Magalang na inilapag ng staff ang pagkain sa harap ni Marinyan at ipinaalam na iyon na ang North Sea King Crab na inorder nito. Samantala, agad namang tumayo si Marinyan at sinabihan si Matsushima Yuto na pupunta muna siya sa restroom at maaari na itong magsimulang kumain. Agad namang tumango si Matsushima Yuto at sinabihan siyang huwag mag-alala at magpunta na muna. Pagkaalis ni Marinyan, agad namang lumapit ang babaeng nasa kabilang mesa, dahilan upang mabigla siya. Pagkalapit nito, napatingin ito sa pagkain ni Matsushima Yuto at ipinahayag na top-grade king crab iyon. May pang-aakit pa nitong idinagdag na napakakapal ng karne nito at mukhang talagang masarap kainin. Sabay nun, may pang-aakit siyang nakiusap kay Matsushima Yuto kung maaari ba siyang makatikim kahit isang kagat lamang. Sa narinig na iyon, agad na napatingin si Matsushima Yuto sa babae at nagtatakang tinanong kung sino ba ito.